The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. Pansin niyo mga kapatid, kahapon tayo nagdiwang ng Pasko. Siguro nagbukas tayo ng mga regalo, naging masaya, nagkantahan, humalakhak. At ngayon, unang araw pagkatapos ng Pasko, pinagdiriwang natin ang kamatayan ni San Esteban. Parang ironic. Pasko, tapos ngayon dito, meron taong binato. Buhay, pinagdiriwang, ngayon, may namatay. Anong koneksyon? Simple lang po mga kapatid. Pinapakita lang sa atin, kung naniniwala kayo sa sanggol, itong Kristong sanggol, itong yung Diyos na sanggol, bibigyan tayo ng sample. Sanggol, sample, sample. At anong sample na yan? Ang kamatayan ng isang alagad. Ibig sabihin, pag naniwala tayo kay Kristo, hindi malayo sa atin ang pag-uusig, ang kamatayan, ang krus. Sapagkat si Kristo at kanyang maturo ay laging inuusig, nagiging banta sa mundo, sa lipunan, sa mga makapangyarihan. Kaya kapag sumunod tayo sa Kanya, automatic yan. Kung anong nangyari sa Kanya, siya ding mangyayari sa atin. Itong paalala sa atin, mga kapatid, to be a Christian is a death sentence. Pag ikaw naging Kristiyano, lumagda ka na, pumirma ka na sa iyong death certificate. At maraming paghihirap na madadaanan. Pero tulad ng isang magandang kwento, magkakaroon din ng magandang ending. Ano lang ang pangako ni Kristo? Nasa Ebanghelyo, whoever endures to the end will be saved. Kaya kahapon nagdiriwang tayo ng halakhak. May kamatayang pinagdiriwang ngayon, pero sa ending, meron ding saya. Kaya itong tandaan natin, sinasabi lagi sa Tagalog, kahit may hirap, atin ang huling halakhak. Kapit lang kay Kristo. Huwag bibitaw, huwag susuko.